Okay, welcome mga ka-trigger. Itong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang bigyan ng linaw yung mga una kong mga videos na nagtatanong na bakit pag pumutok ay naiiwan yung basiyo sa chamber. So this time ay may ginawa ako dito at may na-found out ako na kulang yung aking mga videos nung una. So dadagdagan natin. Okay, kasi ang turo ko nung una yung ganito lang, yung matibay ang kapit. So may experience kami na kahit ganito pala ay nagmamalfunction din at naiwan din yung basyo sa chamber, okay? So bago natin yan na bigyan ng linaw at bigyan ko kayo ng mga tips ay gusto ko lang bumati sa lahat, lalo tigit sa ating 38,200 plus na mga subscribers. Okay, maraming salamat sa inyong pag-share ng ating mga videos at mga pag-like sapagkat tayo ay kahit papano ay nadadagdagan. At sana i-share pa ninyo at dumami pa yung ating mga subscribers. Okay, at pinasasalamatan ko din yung ating mga sponsor dahil nga tayo ay charity vlogger. Lalo tigit pinasasalamatan ko din yung ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong yan doon sa 6 na estudyante na ating tinutulungan sa pag-aaral ng mga anak ng mga single parent. Ayan, dahil ang kinikita natin sa YouTube ay para sa kanila. Bagaman kulang pa, ay nakakatulong din yung inyong mga hindi pag-skip ng ads at yung ating mga sponsor na nagpapadala dito sa ating GCash number. Ayan. At pasasalamatan natin. Shout out kay Alfredo Isidro Ordisipay ng Las Piñas. Regular nating sponsor siya. Okay, at kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait. Ngayon din kay Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, sana nakabalik ka na sa Riyadh ng ligtas at para makapagtrabaho muli. Okay, ngayon din kay Umbet ng Kia Motors Kuwait. At kay Anthony Evangelista ng Pasay, merong ayaw magpakilala, tawagin na lang natin sa pangalang Mr. Adrian A. Okay, gayon din, shout out din kay Conrado Ilolailio at kay Junard Diaz. Tayo naman po hindi tumitingin sa laki ng halaga. Kahit magkano yan, yan po ay makakatulong sa ating mga estudyante. Ayan, at doon sa mga naghahanap sa akin sa Pilipinas, wala po ako dyan. Ako po ay 20 years nang nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Kaya magtanong lang kayo sa ating YouTube channel kung may problema kayo at atin po yung sasagutin. Ang isa pa po na gusto ko ipaalam sa inyo ay hindi po ako sumasagot sa Facebook at sa mga messenger. Dito lamang po tayo magtanong sa YouTube para magawa natin ang videos. Hindi po mahirap po sa akin yung isa-isa ko kayong tuturuan. At least dito po sa YouTube lahat ay panood, hindi yung personal lamang ninyo kung kayo tuturuan, mahirap po yan para sa akin. Kung kayong lahat ay pagbibigyan ko. Okay, kaya nga, kung may tanong kayo sa Facebook o sa Messenger, dito ninyo itanong. Okay, so, punta na tayo sa ating topic. Yung mga pagputok na naiwan yung basyo sa anumang pistol yan. Anumang brand. Okay. So ang unang-unang diyan natin titingnan ay itong chamber kung maluwag na ba. Kung tama ba. Okay, panoorin niyo yung ating mga videos na mga nauna kung paano sukatin, kung paano malaman kung tama ang ating laki ng ating chamber. Okay? Dahil pag yan ay sobrang luwag, ang basyo ay umi-expand at lalong kumakapit dito, nabubuntis. Malalaman din ninyo yan sa itsura ng inyong basyo na sobra naman ang lumobo ng konti. Okay? So malalaman din ninyo yan. So minsan yan kumakapit kaya mahirap yun. Pero ang talagang titingnan natin yan
ay kung malakas din ang ating bala, balahan ninyo ng isa, tingnan ninyo kung nag-open chamber, dahil kung mahina naman ang bala, hindi makakarating yung inyong basyo doon sa extractor, babalik ay nandun lang siya sa chamber dahil hindi siya nakarating. Ito ay hindi nakarating sa ejector, hindi nakarating ito sa ejector. Nadala ng extractor pero hindi nasundot ng extractor kaya hindi lumabas. Mahina ang bala, malakas ang spring, yan, may mga isa pa yan. Pero ang pagtutuunan natin ngayon ng ating pag-aaralan ay itong extractor. Okay, ang extractor, minsan ito ay kahit sa mga 1911, tatanggalin ninyo, ito ay napupuno ng carbon. Ito. So, pag yan ay napuno ng carbon at ito ay napuno ng carbon, ang nangyayari, ito ay lalayo sa inyong basyo pag puno na ng carbon, pag madumi na. So, kinakailangan yan once in a while, kung nakaputok na tayo ng 2,000 rounds o 2,000 rounds pataas, lilinisin na natin ang extractor. Okay, dahil nagkakarbon din yan. Yan ang isa pa. Okay. At ang isa pa ay titingnan natin kung ang spring ba ay malakas. Dahil ang spring ay sumusuko o humihina din. Ito. So, pwede ninyo itong gawin. Kung ito ang inyong spring, okay, at may spring pa kayong isang maliit, pwede ninyo yung ipalaman sa loob. Ganyan, no? Yan, pwede ninyo para mas lumakas. Makakatulong yan na para lumakas ang inyong spring. Okay, ang isa pa, mapapansin ninyo itong spring nito ay kumbaga parang maiksi na, sumuko na. So, pahabain natin. Turuan ko kayo ng pagpahaba. Sukatin muna natin, tingnan natin kung hahaba siya. So, ito ay 9 mm siya. So, pahabain natin. Okay, ang ginagamit kong pagpapahaba dyan ay ito lamang cutter. Pero dapat maingat kayo dahil baka pag hindi ninyo kontrolado ay maputol. Gaganituin lang ninyo. Ilalagay ninyo siyang ganyan. Okay, ganyan, no? Pero, wag ninyo siyang lalaksan dahil kumbaga, papakawangin lang natin, igaganon-ganon natin, tapos ikot natin. Yan, ikot. Pagkakaganon, ikot. Yan, wag natin na dahil mapuputol yan pagka nilaksan ninyo. Yan, gaganyanin ninyo. Ikot, tapos ganon. Ikot, ganon. Ikot. Okay. Hanggang sa ganyan lang ang pagpapahaba niyan. Ikot ng konti, tapos ay kaunting pisil. Ikot ng konti, kaunting pisil. Huwag ninyong ilalapat dahil yan, mapuputol yan pagka nilaksan ninyo. Okay, kailangan kontrolado kayo. So yan ang pagpapahaba na para lumakas. Okay? Dahil pa ang mga spring na ganyan, lalo yung maliliit, sumusuko yan, umuunok sa katagalan na. Dahil itong mga baril ito, nasa mga tagal na nito. Ayan na yung spring, oh. Okay, so kita ninyo na medyo, yung kumbaga kanina yan ay dikit-dikit, ngayon ay umano na. Tingnan na natin ang haba niya. Okay, ayan ang haba niya. Ayan na. So humaba na siya, naging 11 na siya. So humaba siya ng 2 mm. Okay? So napapansin niyo lumaki na yung mga kawang-kawang niya. Yung pang isa na tip para lumakas. Plus, kung may kayo, mga lighter na, yung mga na lighter, makakatulong din yan. Isuot ninyo doon sa gitna. Yan o, magiging dalawa na yung spring niya. Andun na yan. So yan. Ang isa pa, ito yung mga tips ko Kung mapapansin ninyo itong parang kuwit niya na yan, ito ay pwede ninyong bawasan itong parang tiyan na ito. Bawasan ninyo ng kaunti para siya ay lumapit. Kumbaga para siya ay lumapit sa basyo. Para siya ay lumapit dito dahil ito ang nagkokontrol ng layo niya sa basyo. Babawasan nyo ng kaunti ito. Okay?
Babawasan nyo ng konti. Konti lang. Okay? Pag nabawasan na, ay ang titingnan naman ninyo ay itong parang kuko na to. Kung mapapansin ninyo, ito ay ginawa ko dito, ay ginawa ko ito ng parang ito ito ay hindi na pantay ito. Parang ginawan ko na siya ng half moon. Okay, ginawan ko na siya ng carb. Kinarb ko ito. Ayan kinikil ko itong parte na to para siya ay mag-carb. Hindi siya pantay. Kasi yan ay magandang kumapit yan kasi nga kasi nga itong nilalapatan niya ay paganon. So ginanong ko rin para lapat na lapat siya. Kumbaga kagat na kagat. Kung siya ay pantay, yung tiyan lang, yung pinakang lang niya, ang lalapat. Pero kung yan ay medyo ginanon ninyo ang hugis, yan ginanon ninyo, at sinukat ninyo sa basyo, yan. Yan ang kagandahan yan. Kumbaga, papakita ko sa inyo dito sa nakaganya siya Papakita ko sa inyo. Dito. Ayan Kung makikita ninyo ng Yan, siya. Nakakagat siya. Walang kawang. Okay, kung pantayan, hindi nakalapat lahat. Okay? So, ganyan ang ginawa ko. Lapat siya dito. At sisiguraduhin ninyo na may kawang, pansinin niyo dito Pansinin niyo ito. Pansinin niyo itong na ito. Hindi ito nakalapat. Hindi ito nakalapat itong big diameter. Hindi nakalapat yan. Ayan mapansinin niyo na yan ay kawang. Ito hindi nakalapat. Ang nakalapat lang ay ito. Doon lang nakalapat, doon sa kanal. Nakalapat. So yun, para kagat na kagat siya. Okay? Yan ang mga tips ko para malakas kumapit ang extractor. Para madadala talaga siya. Dahil kung yan ay, experience ko nga, mas maganda yung ganito. Ayan Mas maganda yung ganyan. Kagat na kagat siya. So ayan ang ating mga tips sa inyo ngayon. Sana may natutunan kayo. At ang isa pa ay lilinisin din ninyo to. Lilinisin din ninyo ito. Itong pinaglalagyan niya dahil napupuno ng carbon yan. Sa mga 1911, may ganito din yun. May ganito din yun. So babawasan din ninyo itong parte na ito, may ganito din yun, may parang hams. Ito, may parang hams na yan, babawasan ninyo itong tapat na ito ng konti, kikikilin ninyo. So hindi ko na pinakita kung paano kikilin yan, napaka-basic naman. Babawasan lang ninyo ng konti yan, mga half, wag naman yung 1 mm, mga half mm lang para lumapit pa yan. Okay, so at ang isa pa, mahaba yun, mahaba yung sa 1911 ay ika-carb ninyo ng konti. Ikina-carb yun para lumakas. Kasi walang spring yun Hindi katulad ng mga ganito yun. Ako hindi na ako magbabanggit ng mga brand. Okay, yung 1911 lang, walang spring na ganito. Itong kanilang mga extractor, yun ang pinakang spring. So ikina-carb yun. Ito, halimbawa ganito yun. Parang ganito kahaba, ika-carb mo ng konti yun, palapit, parang igagano mo ng konti, ibebend, okay, ibebend mo ng konti. So ingat din sa pagbibend, dapat ay mahina lang ang palo, isasangkal lang ninyo ng ganyan yan, isasangkal ninyo ng ganyan, okay, tapos ay papaloyin ninyo ng konti-konti lang dito. Okay, ganun lang ang mga pamamaraan para lumakas, malakas ang tapo ng inyong mga basyo at hindi maiwan sa chamber. So yan, sana may natutunan kayo sa topic natin ito. Yung mga luma kong video, panoorin din ninyo yun kasi mahirap naman yun na masyadong mahaba kung natin, tatalakayin natin lahat. So sana nakatulong ang videos natin ito, halos kompleto na yung na yan. At sundin lamang ninyo step by step para gumanda ang pagputok ng ating mga baril at hindi tayo kompromiso. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nagbibigay lamang ng tips
At kung may nalalaman pa kayo, i-comment ninyo at para ma-share din natin sa iba. Okay, God bless us all. Thank you very much.